and versions, enough na nga muhatag nato og question mark nga tama ba jud kaha ni? Kay ang translator, labi na sa mga English translators, no, mga English, mga Amerikano, unya wala na nagtagad sa Hebrew origin, so ang may tabo doon ay danger. Kay dili namang yun based sa the way what the apostle says. Ngano man may nungdan nga the way what the apostle says mao gayud ang atong gunitan. Basahon ako 1 Thessalonians 2:13 sa Revised Standard Version. Revised Standard Version. Nag-ingon. And we also thank God now constantly for this, that when you receive the word which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is. Kana bang as what it really is? Unsa man ang as what it really is? The word of God which you heard from us. Ang pulong nga inyong nadungog, gikan nako. Gibasa ko lang ng gadin na kay nag-quote ko og Revised Standard Version. No? Na inyo bang mapansin nga, as what it really is, the word that you heard from us. Sa ato pa, the apostle spoke. Og pagsulti sa apostles, Hebrew, Aramaic. Then, mingon si Paul, kadtong inyong nadungog, mao jud to niyang gitindugan as what it really is. Balikan nato ang proof nga nagsultig Hebrew, no? Ang apostle ug ang Misaya. Lantaw nato ang Book of Acts chapter 22 para ato bang mapamatud-an ang issue. Verse 1 and 2. Men, brethren, and fathers, hear ye my defense, which I make now unto you. Revised Standard. And when they heard that he addressed them in the Hebrew language. You see? Sa King James, Hebrew tongue. In the Revised Standard, in the Hebrew language, they were the more quiet, and he said. So makita ninyo ang gisulti ni Pablo, Hebrew language. Di ba? Siguro, maujud ka na pagsulat. Okay, tanaw na to ang Greek. Tanaw na to ang Greek, ha? Miingon, ako wasantes di hoti, de Hebraide. Na miingon ganig Hebraide, Hebrew. No? Gisulti sa Hebrew word, language, dialectoi. Dialect. Mao na nga language ang gitranslate sa Revised Standard kay Hebraide dialectoi. Dialect. Dialectoi. So, si Pablo nagsulti og Hebrew. Acts 22, 1 and 2. Maduta sa Misaya. No? Tanaw na to ang Misaya. 26 of Acts 14. Versikulo 14. I'm reading the Revised Standard Version. When we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew language. Oh, Hebrew language lang gyapon ang gibutang. No? Nganong Hebrew language man? Basahon na ako. Gain ikosa funain ligosan. Prosmite Hebraide dialectoi. Oh, mao lang gyapon. Hebrew dialect. Di ba? So, Hebrew dialect, imong makita na ang Misaya nakig-istorya kang Pablo sa Hebrew dialect. So, mga kaigsunan ko, kini siya mga lead nato ba?
giya. Nganong nga mubalik ta sa Hebrew. Kay ang warning ni Paul ganina sa unang Tesalonica 2:13, the word which you heard from us as what it really is. Otherwise, kung dili na sumala sa pagkasulti sa apostoles, ang atong gunitan, ang atong tuuhan, sumpay ni Paul, it's the words of men. Pulong na sa tao. Now imagine ka, pagsulti ni Paul, pingon siya, Aleph. So kadtong nadungog sa mga early believers nga Aleph, mo lang gunitan. No? Nga ang Father, misulti, anay ha-Aleph vehat-taw. Oh, mo to ang gisulti sa Father. Ang problema, kay pag-translate nag-ingno na nato nga, ako ang Alpha o ang Omega. O, dili na siya mao. Nga man, di man pwede itumbas nimo ang Omega o ang Tau. Layo raman na siya. No? So, diha pa lang daan. Doon na siya problema. Kaya ang question din ha, mao ba na ang pagasulti nila? Mao ba na ang pagsulti sa Misaya? Mao ba jud na ang pagsulti sa apostoles? Nga mao ang gisulti ni Paul nga, dapat tindugan ninyo, gunitan ninyo, ang inyong nadungog, nga gikan namo, as what it really is. Otherwise, words of men na. Mao na karon. Ha? Magsigig debate, magsiglantugi ang ginalalisan ang English, lahira sa Tagalog, unya lahira pud sa Bisaya. Igsoon mao na ang dakong problema sa atuang pagtudlo. Nabalikan nato ang issue sa Lucifer. The best example ni siya nga naka-create og wrong teaching, wrong doctrine, wrong theology nga dili lang 1,000 years ago kundi almost 2,000 na, di ba? Hapit na 2,000 katuig nga dala-dala ni ana nga doktrina nga ang pangalan daw ni Satanas sa una Lucifer. Ngano man? Balikan nato tungod kay gisulti sa Isaiah 14:12. O tan-aw nato sa Isaiah 14, no? Verse 12 sa King James Version. Sa Isaiah 14:12, no, sa King James Version, imong makita nga nagasulti. Verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? King James na siya. Whereas kung imong tan-aw na sa laing version, wala na may Lucifer. No? Pananglitan kining NIV, how you have fallen from heaven, O morning star. O pwede magdebate na mo ana. No? Mga defender sa King James o defender sa NIV, pwede na mo maglalis, pwede na mo magdebate. Dili ba? Now, ang pangutana, nag-ingon bagyod si Isaiah o Lucifer. Nagsulat bagyod siya Lucifer. Mga kaigsunan ko, akong ibalik, no? For the sake sa information, sa wala maka-view sa ito ang programa sa nangagi. Tungod kay si Isaiah, nagsulat sa Hebrew text, dapat lang tan-aw nato, silipon nato ang sinulat niya nga Hebrew. Isaiah 14:12, mingon, Ik nafalta mishamayim hilel, Ben Shakar, Negdaita Laarech, Kolesh, Algoyem. Inyo mapansin ni Igsoon, wala joy sound nga Lucifer, di ba? Kay bisan to, dili ta kabalong mo basa, o Hebrew, pero paminawa lang daw. Ik na falta, Mishamayim, Hillel, Ben Shakar, Negdaita Laarech, Kolesh, Algoyem. Napa mo'y madungog nga Lucifer nga sound? Wala dyo, di ba? Unsa man ang naadin ha? Ik na falta, Mishamayim, Hillel. O, kanang Hillel, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Hillel sa Hebrew. Kana palang daan, dako na ng problema. Nga naman, pasangin lang nato si Isaias nga siya'y nagsulti nga dunay angel nga Lucifer. Karon, pagsulat ni Isaiah, Hillel man.